Morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayong pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 18 and verse number 1. Ito po ang sabi ng talata. At the same time came the disciples unto Jesus saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? Well, ito po ang mensahe na ating pag-aaralan for this morning, the greatest in heaven. So ito po ang malimit na tinatanong nito pong mga alagad ng atin pong Panginoong Jesus. The disciples were often concerned about the question of greatness. Well, actually, they are arguing themselves about which one was the greatest among them. So, sino ba talaga ang masasabi nila o makikilala nilang talagang nakakahigit sa kanila pong mga alagad o sa mga sumusunod sa Panginoon? Well, para po inyong maintindihan, basahin po natin ito pong istorya sa Mark chapter 9, verses 33 to 35. Pakinggan po ninyo. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way? And they held their peace, for by the way, they had disputed among themselves who should be the greatest. And verse number 35, And he sat down and called the 12, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be the last of all and servant of all. Sinagot sila ng Panginoon, yung nagnanasa na siya ang maging dakila o higit sa lahat, siya ang magiging alipin, siya ang magiging tagapaglingkod. Siya yung ilalagay sa pinakababa. Yun ho ang sabi ng Panginoon. Pero ganoon pa man, sa Luke chapter 9 verse number 46, ito pa rin po ang kwento. Sabi ho nung talata, Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest. So imagine po ninyo parang ganito kadaming pagkakataon na itong mga alagad nagtatanungan sa isa't isa at mismong ang Panginoon tinanong na rin nila. Patungkol po sa usaping ito, sino ba talaga ang parang ganito po ang mabibigyan ng magandang pwesto? Sino ba talaga ang mas higit sa amin o mas mataas? At ito ho ang sabi rin ng Luke chapter 22 verse number 24. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. Well, the disciples wanted to know who would hold the highest position in the administration Jesus would soon establish. So parang sinasabi nila, para alam lang namin kung sakali na ito ang mangyayari, saan kami mailalagay, ano yung aming magiging position. Well, mga kapatid, ito po magandang paalala po sa ating lahat. Kung magay pagkakataon na tayo po mapaalalahanan patungkol po sa ating ginagawa sa gawain ng Diyos. Lagi nating tatandaan, ang Panginoon, ang kanyang tinitignan sa ating mga ginagawa hindi lang ho yung accomplishment. Hindi lang ho yung ating natapos o kaya yung na-accomplish sa ginawa natin, kundi ang tinitignan dito ng Panginoon, lagi ang sinasabi, yung puso natin. Kasi ang ibig sabihin nun, pag tinignan ng Diyos yung puso natin, ano ang dahilan bakit natin ginawa yung isang bagay para sa Diyos? Kasi po, diyan makikita kung anong klase tayo mga lingkod ng Panginoon. Kasi doon natin maibabase o doon ibabase ng Diyos yung atin pong na-accomplish. Kasi kaya ho nating magpatayo ng isang building. Kaya nga ng isang tao, kung talagang meron tayong miyembrong mayaman, kaya niyang magpatayo ng isang gawain, ng church. Kaya niyang bumili, siya lang mag-isa. Maraming mayaman sa paligid natin Kayang mag-donate ng lupa, kayang magbigay ng mga materyales para pagpapatayo ng building. May mga isang tao na kayang gawin yan. Pero ang tanong, ano yung motibo, ano yung dahilan, bakit niya yun ginawa? So tayo po mga kapatid, naniniwala ako, may bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Siguro ganito po para po sa aking pagkaintindi, maganda gawin natin yung isang bagay para sa Diyos nang hindi tayo nag-iintay ng kapalit. Hindi ho natin dapat iniintay kung ano po yung pwedeng gawin ng Panginoon na pabor para sa atin. Na kung tutuusin, ito po ang dapat malagay sa isipan natin. Ito ho yung makintal sa atin po mga kaisipan na kaya tayo naglilingkod kasi meron na ho tayong tinanggap sa Panginoon. Bago pa man tayo mag-asam o manghingi ng iba pang pabor na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin, siguro ho ang ating laging tandaan, kaya ho tayo nagkaroon ng dahilan na maglingkod sa Panginoon, sa kadahilan ng tayo po ay niligtas ng Diyos.
Kasi po, kahit anong gawin natin, mga kapatid, ano man ang ibigay natin sa gawain, ano man po ang gugulin nating oras, kakayanan o magagawa sa gawain ng Panginoon, kung hindi naman ho tayo ligtas, ang lahat ng yan gawa na lang para sa tao. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Yung bagay na yun para lang sa paningin ng tao. Hindi ho yan makakaabot sa kalangitan. Hindi ho yan gagantihan ng Diyos sapagkat una, wala naman ho tayong ugnayan sa Kanya. Kasi nga, ang tama, kaya ho tayo valid sa ating mga ginagawa sa ministry kasi tayo po ay ligtas na. Anong ibig sabihin nun? Kung tayo po ay ligtas na, meron na ho tayong tamang ugnayan sa Diyos. Sabi nga ng Bible, sa John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. So, ibig sabihin nun, ako na naligtas, yung aking mga gagawin, may kabuluhan na sa Diyos sapagkat ako po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ko, kung wala naman akong kaligtasan, ang lahat ng yon puro sa mata na lang ng tao. Maganda sa paningin ng tao, mabait ako sa tingin ng tao, maganda yung aking ginawa sa paningin ng iba, pero pagdating sa harapan ng Diyos, ang lahat ng yon basura lang. Kaya nga sana maging malinaw po ito sa ating lahat mga kapatid. Kaya yung ating ginagawang paglilingkod, kung tutuusin, hindi ho yan dapat, kailangang gantihan pa ng Panginoon. Kahit nga hindi ho tayo bigyan ng reward Sa sakripisyong ginagawa natin, kung sa palagay natin, yan talagang sakripisyo, kahit hindi na ho tayo bigyan ng Diyos ng reward sa langit, o kaya bigyan pa tayo ng blessing dito sa lupa, yung kaligtasan pa lang, na siyang dahilan kung bakit tayo pupunta at paroroon sa piling ng Diyos, sapat na po yun para tayo magbigay, alam niyo po, pasasalamat sa ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kaya nga, yung atin pong paglilingkod, maganda ho siguro, ituring na lang natin ito'y pasasalamat natin sa Kanya. Ito po'y pagpapakita lang ng pagmimaintain natin ng atin pong magandang relasyon sa Diyos. Suklian man ng Diyos o hindi, ang tama, maglingkod pa rin tayo sapagkat tayo po'y niligtas ng Diyos. Sapagkat tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Pinagsakripisyuhan ho tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, yun ho yung nakita ko. Kaya lang, ito ho mga alagad. Ito ho yung mga typical din naman taong kagaya natin. Hindi naman ho porket tinawag silang 12 apostles, parang may kakaiba na silang damdamin, may kakaiba ng takbo sa kanilang mga isip, kundi ang tama pa rin, mga kapatid, bilang tao, natural na naghahanap tayo ng mga, kumbaga sabihin natin ganti sa ginagawa nating mabuti. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang nagtataas ng kanyang sarili, siya yung inilalagay ng Diyos sa baba. Kaya nga ang maganda, ito ho ang alamin natin. Paano ba tayo magiging dakila? O kumbaga, mabibigyan ng Diyos ng masasabi natin ganitong blessing pag dumating na itong pagkakataon na ito. Alam nyo, ang nakita ko dito po sa chapter 18, marami ho siyang ginamit. Nakaparaanan para ipahayag kung ano yung kanyang sagot sa tanong nitong kanyang mga alagad. Ito ho yung unang bagay na nakita ko, mga kapatid, humble. Sino raw ba ang greatest? Pagdating ng ating Panginoong Hesus, sino ba yung masasabi nating may magandang kalagayan? Ito ho ang sagot ng Panginoon, yung merong kapakumbabaan. Yung meron hong ganitong damdamin. Tingnan po ninyo. In verse number 4, nagsalita ang Panginoon at gumamit siya ng parable. Ito ho ang sabi ng talata. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Unang ilustrasyon o visual aid na ginamit ng Panginoon ay yung maliit na bata. Sabi ho ng Panginoon, kung kayo ay magiging kagaya ng batang ito, na mayroong kapakumbabaan, kayo ang dadakilain sa langit. Yan ho ang sabi ng Panginoon. Kaya kung tayo po mayroong ganitong naramdaman na gusto natin na pagdating natin sa harapan ng Panginoon, meron tayong masasabi natin kakaibang reward na matatanggap sa Panginoon. Tingin ko po, pag-aralan natin dito sa lupa kung paano tayo magiging mababa sa harapan ng Panginoon. Gaya ng isang maliit na bata. Tingnan nyo ho, sabi ng James chapter 4 and verse number 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So, ibig sabihin, ang Diyos na mismo ang nagsabi na kung tayo ay kakakitaan ng humility, ng kapakumbabaan, tayo po ay iaangat ng Panginoon. Naniniwala ko, may tamang panahon sa pagtataas ng Diyos sa sino man po sa atin. Basta't manatili lang ho tayong nagpapakumbaba.
Tandaan natin, anumang natapos natin, anuman ang na-accomplish natin, anuman ang na-achieve natin, anuman ang naging resulta ng ginawa natin na sa tingin ng iba, sobrang napakaganda, sobrang napakalaki, tandaan pa rin natin, kailangan tayong manatiling nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Yun po ang tama at yun po ang dapat makita sa sinaman po sa ating mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga po ng humbleness, yung humility na tinatawag. And second thing, not only humble, but also dependable. Ito rin po, dito rin pa rin sa chapter 18, sinabi ng Panginoon in verse number 12, para maintindihan natin yung context nitong atin pong pinag-aaralan. Kasi yun yung tanong ng mga alagad Sumagot ang Panginoon. Pinaliwanag niya sa ganitong kaparaanan. Sabi ng verse number 12, "How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, that he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh them which is gone astray." So, tingnan po ninyo paano tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos? Ano ba yung kakayanan meron tayo? Kung tutuusin, lahat po tayo, sabi nga ni Apostle Paul, nagpapasalamat siya sa Panginoon that He counted him as faithful. Sabi ng Diyos. Kasi nga, kung tutuusin, hindi naman tayo karapat-dapat pagtiwalaan. Hindi tayo karapat-dapat kung ang pag-uusapan ay yung mga bagay na patungkol sa gawain o patungkol sa langit, pagkakatiwala sa ating mga makasalanan. Salamat na lang sapagkat tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magamit at makapaglingkod at maging instrumento para yung kalooban ng Diyos mangyari. Mga kapatid, naintindihan po ba ninyo? Para magawa yung gusto ng Panginoon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Kaya nga mga kapatid, tayo pong lahat ay pinagkatiwalaan lamang. Ngayon, eto po, ang sabi ng Bible in verse number 12, iiwan daw ba niya yung 99 at hahanapin niya yung isa. So, ibig sabihin, ang pinakikita rito kung papaano tayo nagmamalasakit sa gawain o sa mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bawat isa ho sa atin, sa totoo lang mga kapatid, binigyan ho tayo ng obligasyon. Binigyan ho tayo ng Diyos ng responsibilidad, bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa gawain. Kaya wag ho ninyong mapagkamalian. Hindi ho pastor lang, hindi lang yung mga leaders ang dapat makita ng Panginoon na may ginagawa sa ministry. Dapat bawat isa na naligtas, mga kapatid, tayo po ay inatasan ng Diyos na maging, alam niyo po, tagapag-ingat, tagapangalaga, kumbaga tayo po ang dapat ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Kami po ay nasa leadership lang, pero hindi ho kami lang ang pinagtiwalaan ng Panginoon. Hindi lang kami ang kailangan sa gawain. Mga kapatid, linawin natin, bawat isa po sa atin ay inatasan ng Panginoon na mahalin, arugain, tugunan ang pangangailangan ng gawain. Kung kailangan may tumayong leader, kami ang tutugon kasi kami po ang inatasan para mag-lead. Kung may pangangailangan ng gawain, nandyan ang mga kapatiran, nandyan yung mga binigyan ng Diyos ng kakayanan para padaluyin ng biyaya para sa katugunan ng pangangailangan ng ministeryo ng Panginoon. Kaya nga naniniwala ako, bawat isa po sa atin, ano ang sabi ng Bible? Body of Christ. So sa madalit salita, maliit man kayong parte ng katawan o malaki, ang dapat nagpa-function tayo, dapat nagtatrabaho tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, yan ho yung dapat nating maintindihan. Ano ang sabi ng Luke chapter 16 verse number 10? Pakinggan po ninyo. "He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much." So, ibig sabihin, kung paano tayo pinagtitiwalaan ng Panginoon, maliit man yan. Huwag nyo ho kasing tignan na yung inyong nagagawa parang dyan kayo sinusukat kasi maliit lang yung kaya ko, maliit lang yung naibibigay ko, maliit lang yung naitutulong ko. Pwedeng sa tingin natin bilang tao, oo, maliit po yan. Pero sa harapan ng Diyos, alam niya yung ating mga kakayanan. Kaya kahit barya, kapag yan yan naman talaga ang lahat ninyo o yan naman talaga ang lahat ng kaya ninyo, sa Panginoon, hindi ho yan barya. Malaki yan sa harapan ng Panginoon. Kaya lang ho nagiging maliit yan kung may kakayanan tayong higit dyan na hindi natin ginagawa.
Kaya nga mga kapatid, doon natin tignan yung bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Dapat bawat isa po sa atin talagang naaasahan ng Panginoon. Kaya nga kung sino yung nagsasakripisyo dito sa lupa, kung sino yung nagtatrabaho dito sa lupa, kung sino yung may ginagawa rito at naaasahan ng Panginoon, yun ang dadakilain sa kalangitan. Una, yung nagpapakumbaba. Siya ang itataas ng Panginoon. Pangalawa, yung kanyang naaasahan at napagkakatiwalaan, yun po ang dadakilain ng Diyos sa kanya pong harapan. Yun ho yung pangalawa. At ang pangatlo, dapat po tayo'y natuturuan, teachable. Kasi tignan po ninyo, in verse number 22, andyan pa rin po yan sa chapter 18. Jesus said unto him, I say not unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Ewan ko po. Kung babasahin nyo yung kabuuan, hahaba lang ho kasi tayo, mga kapatid. Ang totoo niyan, ito ho patungkol po sa pagpapatawad. Kapag meron daw kapatid na nagkasala, patawarin. At ang sabi ho ng Bible, hindi lang 7 times, but also 70 times 7. Ganun daw dapat tayo sumunod sa sinabi ng Panginoon. Kasi tayo, bilang tao, mga kapatid, ganito ho yan. Ano po? Madali tayong magpataw ng parusa, madali tayong magpataw ng judgment natin o kaya konklusyon sa isang nagkamali o nagkasala. Ganun kagad yung ating, di ba, kumbaga bugso ng ating emosyon. Pero ang utos at katuruan ng Panginoon, mga kapatid, ganito raw, 70 times 7. So, ibig sabihin, hindi ho tayo basta-basta kagad humahatol. Hindi ho tayo dapat basta-basta, di ba, nagbibigay ng masasabi ho nating opinion sa isang taong nagkamali o nakagawa ng kasalanan. So, dapat tayo raw po ang unang-unang umuunawa kagaya ng ginawa ng Panginoon sa atin at tayo po ay pinatawad po lamang. Tandaan po ninyo, walang sino man sa atin ang hindi pwedeng magkamali. Tandaan po ninyo, walang sino man sa atin ang hindi pwedeng magkasala. Paano kung tayo ang nalagay sa ganong kalagayan na nangangailangan ng pag-unawa at pagpapatawad? Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, paalala ni Apostle Paul, huwag niyong tignan na ang sarili niyo ay laging matatag. Darating ang time, manghihina tayo, kakailanganin din natin ng iba, kaya nga maganda siguro ang matutunan natin, mga kapatid, kung ano ang tinuro ng Panginoon, yun lamang ang sundin natin. Kasi yun po ang sabi po ng Bible. Sabi nga ng Psalm 119 and verse number 34, ito po ang sabi ng talata, give me understanding and I shall keep thy law, yea, I shall observe it with my whole heart. Kaya nga dapat tayo po madaling turuan. Dapat tayo po merong tinatawag na teachable heart, up to teach. Madali ho tayong sumunod sa kung ano po ang itinuturo sa atin ng salita po ng Panginoon. At yan daw ang mga dakila sa harapan ng Diyos sa langit. Yung marunong kumilala ng aral ng Panginoon, yung mga sumusunod sa kung ano po ang tinuturo ng Diyos. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, mga kapatid, sabi ho ng Matthew chapter 20 verse number 27, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Consistent ang Panginoon. Kung sino sa inyo ang itinataas ang sarili, siya ang ibababa ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang paalala ho sa atin, gawin natin yung dapat nating gawin, sundin natin yung dapat nating sundin sa Diyos, at hayaan natin ang Panginoon kung kailan tayo itataas at dadakilain. Huwag na ho natin, kumbaga, pagtalon-talunan pa. Sino ba ang nakakahigit? Sino ba ang magaling? Tandaan natin palagi, sa gawain ng Diyos, hindi kailangan ng pagalingan, hindi kailangan ng pataasan, hindi ho kailangan ang kompetensya. Ang tama, dapat bawat isa sa atin ay nagko-complement at nagtutulungan. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napaalalahanan ng salita po ng Panginoon mula po sa ating pinag-aralan. At ito po ang ating trivia. Sa atin pong naging unang puntos, ano po ang ginamit ng Panginoon na visual aid about humility. Ayan, yan ang ating trivia sa umagang ito. Uulitin ko po, sa point number 1 about humility, ano po ang ginamit ng Diyos na visual aid? Meron ho siyang ginamit para mas maintindihan ng kanyang mga alagad. Yan ho ang ating trivia ngayon pong umagang ito. At ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon. Ano ang kalagayan o sakit ng bata na inilapit ng kanyang tatay sa Panginoon? Ang tamang sagot po ay lunatic and sore vexed.
Ano po? So, kailangan dalawa ho ang sagot po ninyo. Hanggat maaari, yun ho yung kalagayan ng bata. Kaya nga sabi ho ng Bible, ito yung sakit ng kanyang anak. At ito po ang mga sumagot ng tama. Tandaan na ho natin yung ating mga kamay para ho atin silang palakpakan. Ayan. Ang number 1 na sumagot ng tama kahapon ay si Ninang Kiten. Ayan. Good morning, Nang Kiten. Kayo po ang number 1 yesterday. At ang pangalawa natin ay si Sister Gypsy. Ayan. Good morning din, Sister Gypsy. At ang pangatlo ho natin ay si Sister Jessa Osinada. Nako, good morning, Sister Jessa. Mukhang umaarangkada yung ating yung ating career sa trivia natin sa Bread Talk. Good morning kay Sister Jessa at alam ko nasa work na rin siya sa mga ganitong oras. Naway ingatan ka ng Panginoon. Congratulations kay Ninang Kiten. Congratulations kay Gypsy at maging kay Jessa. Palakpakan natin sila. Sila po ang mabilis na sumagot ng tama kahapon. Ayan. So ito po mga sumagot ng tama. Pang-apat si Preacher Alvin. Pang-5 si Ninang Alice. Pang-6 Sister Weng. Pang-7 si Sir Jen. Pang-8 si Ate Rose. Pang-9 ay si Preacher Rodel. At ang pang-10 ay si Nanay Denden. Ayan, congratulations po. Palakpakan ho natin sila. Sila po ang mga sumagot ng tama kahapon. Ayan, sila po ang top 10 yesterday. Pero ito po mga sumagot ng tama. Si Ninang Ana, pang-11 at pang-12 ay si Brother Gab. Ayan po, yun yung pang-12 natin. At purihin ng Panginoon dahil marami ho ang nakasagot ng tama yesterday. Ito po, gusto lang natin batiin ngayong umaga dahil kasama ho natin sila sa ating ginawang pag-aaral. Good morning kay Sister Tintin Fernandez. Ayan, naka-join po sila ngayon. At maging kay si Ate Sara Abad. Ayan, dyan po yan sa May Sangandaan, Caloocan. At kasama rin natin si Ate Milet De Lara ng East Bagong Barrio at maging si Brother Roden. Ayan, naka-join din sa atin. Si Brother Roden Rosero. Ayan, tama ba ako? Yun ang kanyang apelido. Rosejoros. Ayan. So, good morning sa inyo dyan. And, gusto lang natin ipaalala, ito yung magandang mga ipag-pray natin. Sa araw-araw, si Kapleo Kagawan, si Nanay Tahuna, Nanay Olivia Tahuna, and then si Kuya Ray Cortez, at ang Victoriano family. Ako po, kaming pamilya, at maging si Nanay Bilen. Yan, nandito po siya sa amin ngayon, at maging si Preacher Chris, patuloy na kagaling at kalakasan, at maging kay Pastor June Bertos. Ayan, ipag-pray natin. At maging si Tatay Tomas De La Cruz Beltran. Ano po bang apelido niya talaga? So ipag-pray natin na sana talagang patuloy siyang paggalingin ng Panginoon. So kaya pag-pray din natin si Brother Kit, yung resulta ng kanyang check-up. Gawa ng meron po siyang lagnat at masakit yung kanyang sikmura. Na minsan ay nagsusuka. Pag-pray natin na sana paggalingin siya ng Panginoon. At maging si Ninang Alice, patuloy na kagalingan sa kanyang sipon. Sana mawala na rin yung kanyang lagnat. Nang Alice, get well soon. Ganon din kay Brother Kit. Naway pagalingin kayo ng Panginoon. At kasama ho natin yung mga iba nating kapatiran sa iba't ibang lugar. At paalala ho natin, mga kapatid, sa Sunday, color pink. Ayan, may touch ng pink. Nako, paborito sa mga paborito yung pink. At mukhang alam ko meron na kayo naka-ready. Pero kami, hahanap pa ho kami kung saan kami kukuha dyan. So kaya again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed, and you never change,
dismay.